Mga kaupak, dahil aarangkada na ang national at local campaign dahil sa nalalapit na midterm, naku mga kaupak, nagkalat na naman o umaarangkada na naman ang mga political dynasty. Alam mo mga kaupak, na hindi ko ma-imagine isang bayan dito sa Masbate sa aking ginawang research dahil ako hindi taga roon. Mga kaupak, akalain mo lahat na nakaupo puro pamilyang ko ang nasa taas ang posisyon, magmula sa gobernador at congressman, anak, asawa at mga anak at asawa. Grabe naman. Alam nyo mga kaupak, meron isang komedyante, kung di ako nagkakamali, si Leo Martinez. Ang sabi niya, hindi matatalo ang political dynasty, hindi ito maglalaho kung ang mga botante ay hindi. Dahil ako ay taga Metro Manila, naku mga kaupak, ang Metro Manila ay hindi pahuhuli. Gusto niyo ba kung saan ko umpisahan? Magmula sa norte hanggang south, ano ba tawag doon? Yung Cavite, naku mga kaupak. Alam mo dyan sa lugar ng Caloocan, naku mga kaupak, halos lahat. Pero hindi naman lahat sa Metro Manila, no, mga kaupak. Meron sa Makati, may sa Taguig, at Las Piñas. At ganoon din ang Parañaque, mga kaupak. Pero mga kaupak, kasi bakit nga ba ang political dynasty ay nananatili? Kasi mga kaupak, wala itong batas. Alam nyo bakit? Kahit sinong mambabatas gumawa nito ay ito ay hindi uusog. Kung halimbawa gumawa ng isang mambabatas ng ganito na batas na bawal tumakbo ang isang magkapatid, anak, mag-ama, mag-asawa sa iisang bayan ng dalawa or more. Halimbawa, kung ikaw ay mayor, dapat hindi ka tatakbo sa lugar ninyo na may kapatid ka or may ano. O siguro para medyo na magaan na natin, medyo na baka naman mahigpit, bigyan natin ng benefit of the doubt. Kung halimbawa ang kapatid mo ay mayor, siguro hindi ka na pwede. Wala yung asawa mo, huwag mo nang patakbuhin. O kaya yung anak mo naman, kung mayroon na ng posisyon, ay maaari medyo sa konsihal. Hindi yung magkahalos pares kayo ng kapangyarihan. Katulad ng ang asawa mo, mayor, ang anak mo, or ang asawa mo, mayor, ang lalaki, ang babae, vice mayor. Tapos ang anak mo ay congressman, tapos yung tatay, mayor. Parang hindi maganda. Kung siguro mas maganda kung ang tatay mo, mayor, di ba? Kailangan meron tayo batas na gawin para dyan, para maging transparent ang ating public service. Kasi mga kaupak, ang dynasty, ang political or family, naku mga kaupak, ginagawa na nila ito negosyo. Alam nyo mga kaupak, sa Las Piñas, maniwala po kayo sa akin sa hindi, kahit tingnan ninyo, ang mayor dati dyan, asawa, kapatid ni yung mataray na mata pobre, si Senator Cynthia Villar, ang mayor dyan, kapatid niya. Ngayon, ang vice mayor, asawa niya. Ang congressman, pamangkin niya o anak ni Villar, o mga Villar. Pero alam nyo mga kabak, magugulat ka, sa konsihal, anak din. So, magmula mayor, vice mayor, tatay, vice mayor, nanay, konsihal, anak, tapos first district congressman, pamangkin, second district congressman, pamangkin din. Sa palagay nyo mga kaupak, yung mga ganyan, mataas ang posibilidad na may mga kalukuhan o walang transparent or not good public service. Kasi mga kaupak, paano mo nga i-check yung mga yan? Mag-anak mo, kapatid mo, asawa mo, o anak mo, di ba? Hindi, walang check and balance.
Ganon din mga kaupak sa Cavite. Oh, tapos ngayon mga kaupak, hindi pa ako tapos doon sa Las Piñas ha. Hindi ako makabukon doon eh. Sa Las Piñas mga kaupak, do nawala na yung ano, nawala na yung ano na nasawing palad, namatay na yung kapatid ni Cynthia Villar, si Nini Aguilar. Alam mo kung sino ang naging mayor? Yung asawa. Tapos sino ang naging vice mayor? Yung panganay na anak. Di ba? Tapos yung first konsehal, anak din. Tapos ngayon mga kaupak, ang tatakbo, dahil yung nanay, natapos na yung termino, ang tatakbo naman yung anak. Na yung anak vice mayor, natapos na yung termino ng anak, yung nanay naman yung papalit, para nagpapalitan lang sila. Sa madaling salita mga kaupak, ayaw nila bitawan ang posisyon or matataas na posisyon sa Las Piñas. Nagpapalitan lang ang nanay at anak. Kasi nga yung nung hindi pa namamatay yung kanyang asawa, kung hindi pa pumanaw, silang dalawa lang ang nagpapalitan. Ganon din po ang congressman. Nagpapalitan lang si Cynthia Villar, yung anak, yung isang anak, di ba? Talaga ibang klase. Pag ganyan mga kaupak, nako, yung iba dyan, hindi tumakbo para sa public service. Tumakbo para proteksyonan ang kanilang pamilya, power at proteksyonan ang kanilang mga negosyo. Tingnan nyo mga bilyar. Diba? So ngayon mga kapak, dapat matuto ang ating mga mga butante. Kasi sabi nga, katulad ng sinabi ko, si Leo Martinez mga kaupak, isang komedyante, sinasabi niya sa isang interview, ang political dynasty ay nananatili hanggat hindi ito natatalo hanggat ang mga butante hindi natututo. Kasi kung ibubuto mo, tapos kakandidato sa ibubuto mo, wala namang batas na nagbabawal, di, mananalo ng mananalo. Lalo na pag ikaw ay nasa posisyon, kasi gagamitin mo, o hindi natin sinasabi, ginagamit mo yung pera ng taong bayan. Pero mga kaupak, ang laki ng posibilidad na ang serbisyo ay hindi maganda. Alam nyo kung bakit? Kasi magkakamag-anak ang nagpapatakbo sa isang lungsod. Katulad na sinabi ko, mga kaupak, meron ako na research sa Masbate, gobernador, tatay, vice gobernador, nanay, tapos ang mga mayor, anak, congressman, anak. Grabe, mga kaupak, kahit kayo ay tingnan nyo na lang kung sino ang mga cook sa Masbate. Pag ganyan mga kaupak, walang transparent. Dahil, katulad ng sinasabi ko, maski ikaw yung gobernador, ikaw yung congressman, hindi kayo magkakaroon ng competent dahil kayo ay magkamag-anak. Kung pangit yung serbisyo mo, okay. Dahil hindi mo naman, anak ko yan, di ba? O tatay ko yan, hindi yan papalag. Pero kapag ikaw ay hindi magkakamag-anak, mga kaupak, may competent kayo. Ibig sabihin, kailangan galingan mo. Kasi kung hindi ka magaling at yung kalaban mo mas magaling sa'yo, yun ang mananalo. Yun ang pagkakaiba kapag hindi siya political dynasty. So ngayon mga kaupak, sana ang ating mga kababayan ay bumuto ng tama, no? Halimbawa, kung ikaw ay binigyan ka ng pera, kasi marami dyan, mga kaupak, hindi halos alam yan ng mga politiko. Huwag kayong mga ipokrito. Karamihan sa mga, lalo na sa mga province, nagbibigayan ng pera at sinasabi, straight. Pero mahirap yung patunayan nga nagbibigay sila ng pera kasi nga mga kaupak, magaling ang mga organizer. Meron yan yung parang sila runner. Kakausapin, straight boot pero bibigyan ka ng pera. Pero mga kaupak, huwag nyo iboto ang taong nagbigay. Kasi mga kaupak, 100%. Yung binigay nilang pera para sa iyo, naku mga kaupak, babawiin nila yan. Kasi naniniwala ako mga kaupak, katulad ng mga negosyante, hindi naman sila mag-i-invest na malulugi. Katulad ng mga negosyanteng politiko, ang mga bilyar, gumagastos ng napakalaking ads. Bakit kailangan nila gumastos ng napakalaking ads? Kung wala silang agenda, di ba? So mga kaupak, yan ang dapat matutunan. Kasi dito sa Metro Manila, ang dami niyan sa Caloocan City. Ang mayor, ang anak, kasi yung tatay natapos na yung termino. Yung tatay, congressman. Sa kabila, ang tatakbo na naman congressman, ang kapatid.
Sa Makati, ganyan din. Nagpapalitan lang sa Taguig, sa Paranaque, sa Las Piñas, sa Cavite, sa lugar namin. Naku, mga kaupak. Kaya dapat tayo mga butante, matuto tayo na ang kapangyarihan talaga ng tao, ang kapangyarihan talaga ng politiko ay nasa tao. Kahit bigyan ka ng pera, okay, kunin mo. Pero, wag mo iboto. Kasi yung nagbibigay ng pera, mga kaupak, asahan mo, meron yan personal agenda. Di ba? Bakit ka magbibigay ng pera kung ikaw na nga ang magpapublic service ng tapat sa taong bayan? Kaya para maging mawala ang family dynasty, mga kaupak, okay lang na iboto ninyo si malapitan mayor. Pero ang vice mayor dapat hindi niya kakampi or para may competent. Okay lang iboto nyo si Trillanes mayor, pero ang congressman si malapitan para may kompetensya, may transparent. Ganon din sa Las Piñas. Okay lang iboto nyo ang mga Aguilar, congressman, pero ang mayor ibahin ninyo para magkakaroon ng good public service at maiwasan ang corruption. At syempre, pag ganyan mga kaupak, maganda ang pamamalakad ng ating bansa. Kasi sila nagkakaroon ng kompetensya kung paano pauunlarin, pagandahan. So ngayon mga kaupak, alam mo mga kaupak, naglalag ako puyat eh. So alam nyo mga kaupak, kasi nanood ako nung mga kaupak, yung tulay na bumagsak dyan sa Isabela, isa yan sa mga dapat silipin. Kasi sino ang gobernador, sino ang mga lokal official dyan nga nag-a-aproba sa mga ganyan, especially ang DPWH, yan ay maaari dahil din sa mga corruption. Dahil kung ikaw ay mga politiko na magkakamag-anak, maaari magsabuatan kayo. Paano mo may check balance ang iyong anak, ang iyong asawa? Kaya para matuto, para makaiwas sa family dynasty, mga kaupak, iwasan bumoto ng iisang pamilya sa iisang bayan. Dapat magkakalaban, mayor, iba, vice mayor, iba, at congressman, para may competent at mayroon sila magandang serbisyo at lalo pang umunlad ang ating bayan. Hanggang sa uli!